Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Pinapakita rin natin yung mga maling diskarte. Hindi naman iyon ay para magyabang tayo, hindi po ganon. Na kapag yung mga mali na yon ay naipapakita natin sa vlog, para bang katulad nitong, ayun po, yung Chevrolet Spin po na yon, Chevrolet Spin, di ba? Yan po yung sinabi doon sa kasa na kailangan palitan ng TCM, yung Transmission Control Module. 130,000 plus ang halaga ng module. Pero yun nga po, tumawag po sa akin yung may-ari niyan at sabi nga po niya, baka naman magawan pa ng paraan. Yun ang problema dahil nagpabalik-balik na nga po dyan sa kasa yon. Nagpalit na ng radiator, nagpalit ng radiator fans, nagpalit ng battery, nag-drain ng fluid. Marami silang ginawa, pero ang ending, hindi pa rin po pala yun yung tamang solusyon doon sa problema. Eventually, yung huling pinuntahan namin, sabi niya, yung kasa lang daw makakagawa kasi TCM daw yung may problem. Based sa code na nakuha nila sa scanning. So sabi nila, ang makakagawa lang daw is yung kasa. So dinala namin siya sa kasa and then pagdating doon, ang unang sabi is yung battery daw kailangan ng palitan. Bumili kami, dinadeliver namin sa kasa, pinalitan nila. Pinast drive daw nila ng medyo mas matagal. Narinig daw nila na masama yung tunog or nag-wiggle yung radiator fan. Radiator pa naman. So dapat palitan yung radiator fan, which is medyo mahal din siya. Sabi ko, sige kung dapat nang palitan, parang no choice naman, di ba? Pinapagawa nga namin. So pinapalitan din. 1 to 2 weeks daw ang waiting time nun. Ngayon, after ilang days lang, kinabukasan or after 2 days naman, ang sabi, ang talaga daw, ang tinest drive daw kasi nila uli, yun nga, naging siya, sluggish siya. Hindi na siya ma-move forward. So, yung kailangan daw ibababa yung transmission. Ibababa yung transmission kasi yung module daw yung hindi ko naman exact, pero sabi nga mukhang yung module yung may problema yung PCM. Sabi ko sige, dadalhan na lang daw nila ako ng quotation. Kasi nga itong Chevrolet na to, kapag ginamit mo at nagtagal ang gamit mo, parang palyado na siya at yun nga, hindi na po umaandar. So sabi ko, ma'am, hindi ako naniniwalang transmission control module ang problema niyan. Kaya nga, nakarating dito sa amin, ito pong ikikwento ko sa inyo ay para makatulong dito sa mga mekaniko natin na ito lang pala yung problema ng Chevrolet Spin na yun. Kaya lang, dahil nga sa mali yung unang diagnose ng kasa at hanggang sa dumating doon sa kailangan bumili ng 130,000 plus na transmission control module, nag-back out na yung may-ari kasi hindi siya naniniwala na ganun ang problema. Okay mga kapatid, hindi ko to pinalitan ng computer at ito ay in-overhaul lang namin. Pero pagkatapos naming ma-overhaul, pagkatapos namin palitan yung mga plastic sa loob nitong transmission ng Chevrolet, meron pang isang problema. Ito na po yung Chevrolet Spin. Nakailang ikot na rin po ako dito sa Antipolo. Hinihintay ko po na lumabas yung nagli-limp mode kasi sabi dito kapag uminit na ay nagli-limp mode. Pero sa tingin ko wala na yon kasi nga nakuha na natin kung ano talaga yung problem nito. Gawa nga nung po kapag uminit na ay yung automatic transmission fluid ay umiinit na rin at hindi na po halos makapag-circulate yung fluid sa loob ng transmission. Kasi nga po, alam nyo kung bakit, barado na po yung transmission filter. Dahil nga sa yung plastic na nadurog dito, ay naging parang varnish. Naging gel form muna siya, naging kasi pulbos yun eh. So naging gel form habang umiinit at bumara na yon doon sa filter. Yun lang talaga ang problema nito mga kapatid. Pero sabi nga dyan sa kasa, kailangan daw palitan ng automatic transmission module. Ayun. Pero hindi po, malabong-malabo po yung findings nila na yon. So ngayon, gamit-gamit ko na ito. Ni-revealed namin to, gawa nga nung may mga na-damage na rin na konting mga linings. At nagpalit din po kami nung mga o-ring. Ayan. Kailangan yon kasi ito po ay matagal-tagal na rin. Almost 11 years na po ito. Tapos nga, nagkaroon ng ganong issue. Kung kayo po ay yung mga nagre-rebuild
or yung mga may-ari ng mga sasakyan, halos lahat po ng mga transmission ngayon, lalong-lalo na yung mga medyo modelo na. Ito, masasabi nating modelo na itong Chevrolet Spin na to, kahit sabihin mong 11 years na to, kasi yung design naman ng mga transmission, maaaring 11 years na siya, pero para dito sa Pilipinas, modelo na to. Ngayon, napaka-importante po, napaka-importante po na kapag kayo nag-revealed ng mga ganitong klaseng transmission, mga kapatid, nire-relearn po ang gearbox niyan. Kailangan talagang i-relearn. Hindi patulad ng mga ginagawa namin diyan sa mga transmission ng Crosswind, transmission ng Adventure, transmission ng mga ibang sasakyan na wala namang ECU. No? Ito kasi medyo sophisticado na, no? Itong transmission ito. Kaya pag ito ay ginalaw mo or binunot-bunot mo lang yung mga socket ng mga modules nito, kailangan mo i-relearn. Kapag hindi mo yon na i-relearn, ay magkakaproblema ka. Kahit pa sabihin na rebuild mo na to. So eto po, kung kayo ay merong ganitong sasakyan at pina-rebuild nyo sa mga gumagawa ng transmission, una nyong itanong, meron ba kayong scanner na pwedeng mag-relearn? Kasi kung wala silang scanner na pwedeng mag-relearn, ay hindi nila kayang tapusin itong proyekto na to, itong problema ng inyong transmission. Pangalawa, hindi po porke may scanner ka rin, ay kaya mo na itong i-relearn. Kasi may mga diskarte din. Tulad nitong Chevrolet Spin na to, hindi nag-a-apply yung relearn niya kapag hindi pa mainit yung kanyang automatic transmission fluid. So kailangan makarating muna siya doon sa init na almost 70 degrees bago ngayon gumana yung application doon sa scanner mo para ma-relearn mo siya. So kailangan muna marating niya yung tamang init para ma-relearn mo, para ma-apply mo yung relearn procedure doon sa scanner. Kapag hindi niya narating yon, hindi rin ma-apply yung proseso. Kaya nga hindi mo kayang tapusin. O ganun lang yon. Hindi rin maaayos yung transmission. So ngayon ito ginagamit natin, mainit na po ito. Okay naman, normal na normal yung sasakyan, traffic pa nga ngayon. So wala akong na-experience na yung problema na dati. Itong vlog ko po na to, doon sa may mga automatic transmission na magkakaproblema, tanungin nyo rin yung mga mekaniko na mapagdadala nyo, baka yung transmission na yan ay may relearn procedure, tapos hindi mo naman mari-relearn, hanggang sa magkaproblema ka na, ang dami ng pinabibili, sira na yung ECM, yung TCM, o Transmission Control Module. Kasi ako, duda ko, ganito ginalaw to sa kasa, binunot yung mga socket, tapos hindi pala nila alam kung paano i-relearn. O yan na. Kaya napagsuspetsahan nila ngayon na may problema ang Transmission Control Module. Pero ang totoo, barado ang filter nito dahil nga na-damage doon sa plastic na natunaw sa loob ng transmission. At iyon yung pinakasusi kung paano nyo iaayos karamihan ng mga transmission ngayon. Yun yung susi. Kaya kung wala kayo nung pambukas doon sa problema na yon, hindi nyo po talaga yan maayos. Meron na naman akong bagong dating ngayon na Chevrolet, pick-up naman to. Every 10,000 kilometers nagpapalit siya ng fluid kasi pag hindi niya napalitan ng fluid, nagloloko na yung kanyang transmission. So ang findings namin doon, pwedeng kailangan na talagang i-overhaul kasi umiitim yung fluid or palitan yung TCM. O dito, nagkaroon kami ngayon ng ganong findings kasi yung mga bagay na nag-iinit, no, normal naman siya. Pero pag nagamit mo na ng matagal, pagdating daw sa hapon, nagamit mo ng long drive, pagdating sa hapon mainit na, nagkakaroon na po ng problema. Hindi namin isinasa isang tabi yung computer. Pero last option siya. Kaya nga po, uunahin muna namin doon kung sakali ay i-check namin yung kanyang mga clutch lining. Kaya lang sa mga automatic transmission, kapag nag-test ka kasi at chinek mo yung mga clutch lining, hindi mo yan makikita kung hindi mo ibababa ang transmission at bubuksan. Yan ang problema sa mga automatic transmission. Kung ang findings namin ay sliding ka na, talagang ang walang ibang paraan kundi i-overhaul ka. Kapag ka nag-reverse ka at malakas na malakas, walang problema engine mo. Diba? Pero kapag ka nag-forward ka at humina, ang bagal, hindi makaabante, diba? O kaya nag-high RPM ka na, pero hindi pa rin maabante yung sasakyan mo, posible ngayon na sliding na talaga ang transmission mo. Hindi mo ngayon pagbibintangan yung engine kasi nag-high RPM ka naman,
Tapos sa reverse, ang lakas-lakas mo naman. Talagang kaya niyang umakyat ng mataas na bundok. Kayun nga lang, naka-reverse ka. So yun, pwede mong i-isolate si engine. At doon mo nga malalaman na pwedeng sliding na ang iyong mga clutches dyan sa loob ng iyong automatic transmission. Hindi mo pwedeng basta-basta pag hinalaan yung torque converter. Kasi ang lakas ng reverse mo eh. Diba? Hindi po nagre-reverse ang ikot ng torque converter. Ang nagre-reverse doon ay yung planetary gears. Huwag po kayong malilito doon ha. Kung meron man pong reverse sa mga automatic transmission, hindi po yung torque converter ang nagre-reverse ang ikot. Ang nagre-reverse ay yung planetary gear kapag ka nag-select ka ng reverse sa yung automatic transmission. So, pwede mo ring malaman na sliding na or damage na ang iyong mga clutch lining kung halimbawa every time na nagpapalit ka ng fluid mo ay talagang sobrang itim na. At makikita mo naman doon sa oil pan yung mga residue nung dumi, yung mga lining na yan, at yan ay masasabi natin na talagang due for overhaul na ang iyong automatic transmission. Ito yung bagong dating, Starex. Ang problema naman nito ay yung kanyang ESP. Yung ESP niya kapag ka gumana, nasa traffic, no, matagal nang mainit na yung makina, mainit na yung engine, biglang iilaw yung ESP, yung Electronic Stability Program nitong Starex. So pag umilaw, ang sabi ng may-ari nito, nag-limp mode na siya, halos hindi na siya makatakbo. So kailangan papatayin muna niya yung ignition, patayin muna niya yung engine, at saka hintayin niyang mawala yung ESP, i-off niya yon. Kasi umiilaw ng automatic eh. So ngayon, pag nai-off niya na, okay, andar na naman sila. So ito electronic yung problema. Pero karamihan ng mga nagagawa namin ganito, talagang naglilinis lang muna ako nung mga speed sensor, yung wheel speed sensor. So kailangan yung mga ABS sensor niyan, kailangan malinis mo lahat. So isa yan sa pinaka nagiging cause ng problema nung Electronic Stability Program. Kahit naman doon sa ibang mga model, kahit sa ibang mga brands at ibang mga unit, yan ay nandoon sa ABS sensor, yung wheel speed sensor. Pati yung mga tire pressure monitoring system, nandoon din yun. Kaya po, napaka-importante ng mga sensor na yon na hindi siya dumudumi. Ngayon, kung talagang walang linisan, ang iyong mga sensor, dahil ang may-ari po nito, hindi naman na po nakakapag-DIY. Si Sir June, ito ayan, pakita ko po sa inyo si Sir June, dinala pa dito sa akin yung sasakyan. Hindi naman niya ipinagkakatiwala din sa iba yung kanyang sasakyan. Kaya po kahit malayo ang bahay ni Sir June, hindi po siya dito sa Rizal, sa parting Taguig pa yata or Pasig, so dinala niya rito yung sasakyan para ma-check po namin. At dahil nga po sa ang dami ko pong nakitang dapat ayusin, talagang kulang sa linis ang kanyang intake manifold, kulang sa linis ang kanyang engine, lahat po ang dami namin nga ayusin dito. Kaya minabuti po ni Sir June na iwan na lamang itong Starex at Sir po ay nag-grab na lamang sila pong mag-asawa. So ako naman, ang pangako ko, wag po kayong mag-alala, since iniwan nyo po sa akin yan, cargo ko na yan ngayon. So hindi kayo dapat mag-alala. Kung ano man ang mangyari dito sa Starex na to, cargo ko po yan. Dahil iniwan nyo na po sa akin, ipinagkatiwala nyo po sa akin ang inyong sasakyan. Mga kapatid, maraming mga problema ng mga sasakyan ngayon, yung mga bago nyong sasakyan, na ang problema lang talaga ay pwedeng loose connection ng mga sockets, isang wire na naputol, nagkaroon ng check engine, nagkaroon ng DTC, no, yung fault code niya. Kaso, tulad na lang nung Camry na nandun. Inonsulta ko yung ilaw-ilaw. Tapos sensor transmission, 2. 5,000 isa, 5,600. Knock sensor nagpalit din, 7,900, bali 8,000. Ito pinakamatindi. Nagpalit ng wiring harness. Para ma-solve daw Yung mga yung ilaw. problem ng mga ilaw. Wiring harness. Oo. Ba't kayo pumayag? Hindi, kasi kinain na daw ng daga eh. Kinain ng daga. O yung mga wire. 55,000 Oo. wiring harness. So total, ang nagastos nyo is 79. 79,000. Yun. Nice naman. Ha? Nice naman. Wala nga. Actually, successful lang sila doon sa engine na wala yung ilaw. Pero yung brake, yung ABS, Oo. pati yung sa temperature, ayon sa brake, pawala-wala lang. Bigla lang bababa. Biglang gaganon na naman. O, gaganon.
So, siguro after how many minutes, balik naman. Sa taas. Kaya yung aircon, lamig, init, lamig, init. Pag umakyat siya dyan, malamig. Ayun o, Tapos biglang bababa, mawawala, unti-unti, Ayan. mawawala yung lamig. Tapos kanina, umilaw din yung ABS. Ilaw talaga yan. Pinakailaman yung wiring harness nagpalit, lalong nagkaroon ng problema. Yung mga ilaw na dating wala na sana, nagbiblink-blink ngayon. Oh, bibling. Nakita ko ngayon ang problema nito kung bakit ito pinalitan ng wiring harness ng kasa. So kanina, tinroubleshoot namin yung electricals nito. Nakita namin na ang may problema talaga yung ABS module. Ngayon, habang tinetrace namin yung mga wires na nakakabit doon sa ABS module, dumaan lahat doon. Yung mga issue na pababa, taas yung kanyang RPM, yung kanyang temperature, baba, taas, no? Pati yung ABS, umiilaw, paminsan-minsan. At doon lahat dumaan, pumunta yung mga wirings na yung papunta sa ABS module. Kaya po ngayon, ang talagang problema nitong Camry na to ay yung mismong ABS module. Kailangan iyon ang ayusin or palitan. Kaya pala, nung nagpalit ng wiring harness, itong kasa na pinagpagawa ni Kuya Jaime, nitong kanyang Camry, yun ang nangyari. Sa halip na maayos ay lalo pang dumami yung mga kumukuti-kutitap na mga sense na mga ilaw, no? Yung mga check engine lights, mga warning lights doon sa kanyang dash, doon sa kanyang dash, doon sa kanyang gauge. Diyan ay palit ng palit eh, 'di ba? Kung halimbawa si Rai module, palit ng module. Wala bihira sa kanila yung nagto-troubleshoot ng mga ganong klaseng mga problema. Ngayon, meron ding mga kasa na dahil sa magaling yung service advisor, magaling yung kanilang supervisor doon sa sa mekaniko, no? Pati yung manager ng mga mekaniko. At talagang marami nang pumasok sa kanyang marami na silang baon, sabi nga, marami na silang experience. Yun, kapag yun ang napuntahan yung kasa, hindi kayo magsisisi. Pero kapag ang napuntahan yung kasa, lahat ng mga mekaniko ay bagito, diyan kayo magkakaproblema. Kaya ang payo ko diyan sa mga service advisor, no? Kayo yung unang-unang kumakausap sa customer. Dapat, kapag may pinagawa sa inyo at natapos na at talaga namang success, 100%, ilista nyo yan, isulat nyo yan para sa mga susunod na mga problema. Pag dumating sa inyo, alam nyo na kung ano yung mga dapat nyong ituro sa inyong mga mekaniko. Kasi lahat po yan, ang kausap nila service advisor. Yung customer, hindi nila kakausapin yung mekaniko. Wala silang karapatan na gawin yun. May barrier yun. So dadaan ka muna sa service advisor at ito namang si service advisor ang magsasabi doon sa mga mekaniko. So iyon ang kalakaran diyan sa kasa. Hindi katulad sa mga shops na katulad namin, ang kausap mo mismo yung mekaniko. Kaya ang mangyayari, direct information, hindi sabi-sabi, hindi third-hand information, kung ano mismo yung nai-experience ng may-ari ang makakarating doon sa mekaniko. Para ding doktor. Pagpunta mo naman sa doktor, malalaman ba kaagad niya kung ano sakit mo. Ang dami niya ngang itatanong sa inyo eh. At minsan dumarating pa doon sa point na magpapalaboratory ka para malaman lahat kung ano yung mga problema na kanyang i-check sa iyo. Kukunin na tong H100. O, sabi ko sa iyo, injectors lang eh. Kaya nga po eh. Di ba, unang nakita tayo, injectors lang yan. Opo. Oh. Ang unang ano nila, in-scan, fuel ring daw. Ano? Fuel ring. Fuel rail. Eh, nagpalit nga kayo fuel rail. Oo, bagong palit nga yan. Magkano yun? Ewan kung magkano yung kung anong... Mahal eh. Nakita ko sa 38,000 eh. O baka China lang yan, kaya ganun. Oo. Babalik mo yung original pag Kaya ano. papalit ko ngayon dati. Oo, balik mo. Kasi hindi pa naman sila nababayaran doon eh. Sa ano yun. Oo, balik mo yung dati. Oo. Basta yan, huwag kayong magkakarga ng diesel sa mga hindi magandang, lalo na yung mga binabaha. Oo. Kasi magkakaroon ng tubig yung tangke mo, pupunta yung tubig doon sa injectors, kakalawangin, mag-stock up. So yun ang isa sa nagiging cost, kaya nasisira yung mga injectors. Wala naman kaming ibang ginawa, in-order ko lang tong tatlong to. Oh. Napanood mo ba yung vlog? Opo, ni Madam. Diba, in-order ko lang to kay Miss Rupa. Ngayon, babayaran na rin natin pag nagbayad na kayo. Tapos lalamove lang. Oh, sabi ko nga, wala naman kami ibang ginawa dyan eh. Nagkabit lang kami. Pero yung mga in-order ko kay Miss Rupa, kini-cleaning pa namin yun bago ikabit. Kasi matrabaho pag nag-backjab eh. Halimbawa, galing dun sa Blooming Treat, kinabit ko kagad. Eh, surplus to eh. So, kini-cleaning muna dyan. Kaya yan, malinis yung nakakabit sa'yo. Kaya, ito mo, ang ganda ng start, no? Kaya nga po. Oh. Walang sakal-sakal dyan. Ang mga common rail, hindi nasasakal yan.
Pagka yan parang humina yung takbo mo, marumi malamang yung mga injectors. So, okay na yan. Okay na po. Ha? Wala ko ibang ginalaw dito, ha? Apo. Yun lang, nagpalit lang tayong injectors. Tinuro ni Kuya yung injector na pinalitan eh. Yung tatlong Yun, bukas na. yung isa mo buo pa eh. Apo. Okay, mga kapatid, uuwi na to ng Thank you Kanlubang. Kanlubang. Ay, po. Ano po, Kabuyaw lang. Kabuyaw. Kabuyaw, Laguna. Kabuyaw, Laguna. Sige, pag balik ulit kayo rito. Thank you po, sir.